3:00 ng madaling araw. Sabi nila, ito ang oras ng demonyo. Pero sa EDSA, hindi lang traffic ang dapat mong ikatakot. Naririnig mo ba yung ugong ng makina na tila galing sa ilalim ng lupa? Ako, si Mang Hector. May isang bus na bumabaybay sa kahabaan ng linyang ito. Isang bus na walang plaka, walang konduktor. At ang mga bintana ay tila mga kapaong na nakatayo. Huwag kang titingin sa loob kapag dumaan ito sa tapat mo. Dahil baka makita mo ang sarili mong nakaupo sa dulo. Naghihintay ng huling hantungan. Maupo ka, ikabit mo ang seatbelt mo. Dahil ang kwentong ito ay tungkol sa biyaheng walang balikan. Si Marco ay isang motorcycle rider na mahilig magbiyahe ng 10 oras ng gabi para iwas sa traffic. Isang Martes, saktong 3:00 ng madaling araw, habang binabagtas niya ang Guadalupe Stretch ng EDSA, biglang lumamig ang paligid. Ang kanyang dashboard ay nagsimulang mag-flicker at ang makina ng kanyang motor ay tila nasasakal. Sa kanyang gilid, isang lumang bus ang dahan-dahang sumulpot mula sa dilim. Wala itong ilaw sa loob, pero ang bawat pintana ay naglalabas ng isang maputlang asul na liwanag. Napansin ni Marco na ang bus ay walang gulong. Ito ay lumulutang ng ilang pulgada mula sa aspalto. At ang tunog na inilalabas nito ay hindi ugong ng makina, kundi sabay-sabay na pagbulong ng libu-libong tao. Sa kuryosidad, sinabayan ni Marco ang bilis ng bus. Tumingin siya sa loob ng bintana. Ang mga pasahero ay hindi nakaupo ng normal. Silang lahat ay nakatayo ng tuwid, balot ng puting tela, at ang kanilang mga leeg ay may mga nakapulupot na tali na nakakabit sa kisame ng bus. Sa bawat paghalo ng kalsada, sabay-sabay silang umuugoy na parang mga pendulum. Biglang lumingon ng isa sa mga pasahero. Nanigas si Marco nang makita ang mukha nito. Ito ay ang kanyang sariling kapatid na namatay sa isang aksidente sa kalsada 5 taon na ang nakakaraan. Marco, sumama ka na. Bulong ng boses sa loob ng kanyang helmet. Nawalan ng kontrol si Marco. Ang kanyang motor ay kusa ng bumibilis patungo sa likuran ng bus na ngayon ay nagbubukas na ang pinto na tila isang malaking panga. Nang malapit na siyang sipsipin ng dilim sa loob ng bus, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang alarm para sa kanyang trabaho. Nagising si Marco sa gitna ng kalsada. Nakatumba ang kanyang motor. Akala niya ay panaginip lang ang lahat. Hanggang sa makita niya ang kanyang jacket. May marka ito ng isang madungis na kamay na amoy embalsamo, at sa kanyang bulsa may nahanap siyang isang piraso ng lumang ticket na may nakasulat na Destination Impierno Sate. Trandrist. Mula noon, hindi na dumaan si Marco sa EDSA tuwing 3:00 dahil alam niya sa bawat gabi na lumilipas, ang bus na iyon ay kulang pa ng isang pasahero para makumpleto ang biyahe. At alam niya kung kaninong pangalan ang susunod na tatawagin.